Hi guys. Susuotin natin to, no? Damit ni Jay. Pero dahil matagal na tayong hindi natagalan tayong hindi nakapunta dito. Ito yung H2 ko. Yan yung H2 natin. Papaandarin muna natin kasi baka ayaw na umandar nito. Oh, awa naman. Inaalikabukan na. At yun, napaandar na natin yung ano natin. Yung H2. At yung ibang motor naman papaandarin natin mamaya. But dahil live tayo about Boss Ironman. Oy, thank you so much sa mga nagbigay ng star. Makabungol man sir. Kadlot, mahadlok mag-under. Wow. Edmar. Mi Kabalo, hi. Gatas. Okay guys, let's talk about Boss Ironman. Ito, late na akong dumating sa grid. Last Boss Ironman dahil nagpapalit pa kami ng gulong. O pinalitan muna namin yung gulong kasi alam namin na mapapalaban kami kay Mayor at saka kay Jerwin. It was expected na it was Mayor ang matinding kalaban namin doon. Actually guys, Boss Ironman is not a race. Hindi siya race. Pero ano siya, being an endurance rider, kaming tatlo na nandun ni Mayor, parang competitive. Hindi lang kaming tatlo, marami pa naman doon. Mga competitive kami doon. Hindi kami yung sumali ng Boss Ironman na yung pumupunta lang sa mga tourist spot or ano. Kami yung sumasali ng Ironman para lang matest yung riding ability namin, riding skill and navigational namin skills or accuracy. Expected ko na yon, sinabi ko na nga na si Mayor talaga yung matinding kalaban doon sa Boss Ironman Mindanao dahil yung route na yun, yung from Jensan hanggang Isulan to Kabakan, Carmen to Malaybalay, yun yung lugar ni Mayor. Siya yung doon, bali palagi na siya doon, halos lahat ng endurance, siya yung doon, siya yung hari ng mga endurance doon banda. Kaya ang target ko lang that time is
makadikit man lang kay Mayor sa hanggang Isulan at Kabakan. And luckily, nagawa natin yung madikitan si Mayor. Actually, akala ko sa video ko may may GoPro, may Actually, akala ko ako na yung nangunguna. Kasi wala naka-overtake sa akin. Pagkakaalam ko si Mayor, sunod siyang mag-take off sa amin. Yun, may nagbigay ng video sa amin na si Mayor pala unang nag-take off sa amin. Una siya ng 1 minute and 22 seconds. Yung 1 minute and 22 seconds, guys, ano na yun, mga nasa 3 kilometers na yun, yung 1 minute na yun. Mga 2 to 3 kilometers ng haba nun. Kaya ang ginawa ko, binanatan ko na mula doon sa highway ng Jensan hanggang sa yung may round ball. Tingnan natin sa sa Maps Me. Bumanat na ako kasi gusto ko kasing pumunta ako ng Mindanao para gusto kong mag number 1. Kaya sad to say hindi natin nakuha. Ito yung route ko. Ito, makikita nyo naman. Ito yung route. Hindi ko alam kung may shortcut o wala dyan. Basta yan yung route ko na dinaanan. Dinaanan ko lang talaga yung route na yan. Kung mali ang route na dinaanan ko, ay baka nag-shortcut ako. Pero yan yung dinaanan kong route sa going to Isulan. Kaya sabi ko sa sarili ko na babakbakin ko na to hanggang Isulan. Kaya wala na akong nadaanang motor. Si Jerwin naman, hindi siya makabanat kasi sinabihan siya ng organizer ng Boss Ironman na huwag mo nang mag-overtake kay Mio, huwag mo nang mag-overtake kay Senator Bato. Kaya sa group ni Senator Bato doon sa Jensan, doon na lang daw sa Surala. Tingnan ko. Doon na lang daw sa Surala, South Cotabato. Overtaken si Senator Bato. Huwag muna doon sa Jensan, Pupi, Pulumulok, huwag daw muna. Kaya si Jerwin, huli na siya nung bumakbak. Ako naman, hindi ako nasabihan ng organizer, kaya nakabakbak na kaagad ako. Ang problema lang sa side ko kasi may hinintuan akong tatlong group of supporters na may placard na please SMB, hintuan mo muna kami please. Yun, pagkatapos pumagit na yung isa. Malayo pa lang tanaw ko nang pumagit na siya. Kaya hinuntuan ko doon sa Surala. Malapit sa Surala. Huminto ako doon. Tapos sabi ko, picture lang saglit. Yun yung advantage ni Mayor sa akin kasi may hinihintuan tayong mga followers. Kaya noon, akala ko kasi ako pa yung nangunguna. Kaya sabi ko, hintuan ko muna. Kasi wala pa namang Nung dumating ako sa Isulan, yun, may video tayo doon. Nung dumating ako doon sa Isulan, naabutan ko si Mayor. Kakarating lang din ni Mayor. Kasi nakita ko sa sa 360 ko, yung gap namin mga 30 seconds. Nakita ko yung ilaw ng motor niya. Kaya sabi ko, may nangunguna pala sa akin. Sabi ko, may nangunguna pala. Kaya nung dumating ako doon,
ang tagal bago ako nakalabas ng mga 2 minutes din bago ako nakalabas ng 1 minute or 2 minutes, almost 2 minutes bago ako nakalabas ng Isulan. Kasi nga may paikot-ikot pa kami doon sa tawag diyan sa City Hall. May pinasok pa kami, pumasok pa kami doon para para magpa-stamp, para pipirma, para marami kaming ginagawa doon sa ginagawa doon sa loob ng City Hall, parang 3 yata. Tapos nung bumaba na ako sa City Hall, nakita ko na yung Kawasaki na sports, ewan ko kung ano yun, parang 1,000 yata kasi mabilis din magpatakbo. Nung nakita ko na siya, halos sabay lang kaming umalis sa grid. Sa checkpoint number 1. Kaya doon naman sa unahan, naka-overtake yung tawag dito, yung Kawasaki sa akin na sports bike. Naka-overtake siya doon sa malayo-layo na rin, naka-overtake siya kasi hindi ko na talaga alam yung daan na yun. Pagkatapos si Mayor, malayo na, mga gap siguro namin mga 2 minutes. Ibig sabihin 2 minutes na sa na yun, mga 4 kilometers. Kaya bumanat na lang din ako, sabi ko kailangan kong mahabol si Mayor. Kung hindi ko mahabol si Mayor hanggang Kabakan, sabi ko mabilis talaga si Mayor. Yun yung sabi ko sa sarili ko. Kaya bumanat ako. At yun, luckily nakita ko si Mayor. Hindi pa pala, nag-stop pa ako sa Kabakan kasi may isang kumpulan doon ng mga nagminor at nag-stop ako sa Kabakan kasi may nagsulat doon ng placard na please stop SMD. May hinintuan ako doong grupo. Tapos kasi lumuluhod sila, kaya huminto talaga tayo doon. Saglit lang naman, mga 20 seconds, saglit lang talaga kasi picture lang saglit. Sabi ko selfie lang tayo lahat kasi nagmamadali ako. Kaya doon yun yung age ni Mayor sa akin doon kasi may mga naiintindihan ko naman yung mga supporters natin kasi minsan lang tayo napadaan dyan sa lugar na yan. Tapos si Mayor palagi na dyan, palagi na nilang nakikita, kaya pwede naman sila magpa-picture kay Mayor Randy anytime, basta't nandyan lang tayo, minsan lang mabuti na lang sa isang taon may isa or dalawa tayong Mindanao ride. Kaya sabi ko si Mayor ngayon kasi may monitoring kami. Sabi ko si Mayor ngayon nasa tawag diyan, mga anggap namin nasa mga 5 kilometers na. Kaya binanatan ko na, bumanat na talaga ako. And luckily and happy ako na nakita ko si Mayor doon dito sa lugar na to. Dito sa lugar na ito. Nakita ko na naman si Mayor dito sa lugar na to. Saan yun? Dito sa lugar na to, nakita ko si Mayor dito sa Kabakan. Dito. Nakita ko si Mayor dyan sa Kabakan. Nung nakita ko si Mayor sa Kabakan, sabi ko, yan, magandang laban to. Kasi naabutan ko pa siya kahit una na siya sa akin, sabi ko, magandang laban to. Kaya doon, nagkasubukan kami ni Mayor. May time na pinauna niya ako, sinabihan niya ako ng ganyan. Pagkatapos, ako na naman bumawi ako na gumanyan sa kanya kasi nakikita ko na si Mayor ang mas may alam sa daan. Kaya sabi ko sa sarili ko, makasurvive lang ako kay Mayor dito sa
dito sa lugar nito hanggang Maramag. Okay na kasi yung Maramag, yung bukid nun, alam ko na talaga yung lugar na yon hanggang doon na yung advantage ko bali. Kasi alam ko na yung daan na yon papunta ng Cagayan, Butuan, Baganga, Mati, Tagum, Davao, Jensan. Alam ko na yung lugar na yon kasi marami na tayong endurance na nasalihan sa lugar na yon. At doon din yung mostly na doon din yung lugar kung saan tayo nagra-ride halos papunta ko na yan Davao, papunta ng Jensan. Sabi ko nga happy ako na nakita ko si Mayor doon sa Isulan, tapos hindi siya nakalayo sa akin, tapos naabutan ko pa siya dito sa Kabakan, papasok ng Kabakan, papasok ng Carmen, naabutan ko siya. Sabi ko ito magandang laban to, may chance tayo dito na sabi ko may chance tayo dito na makuha yung yung top 1. Yun yung sabi ko sa sarili ko. Kasi si Jerwin, nakita ko hirap si Jerwin. Wag muna tayo mag-usap tungkol kay Jerwin. Kaya doon bakbakan kami ni Mayor hanggang yun nakalimutan kong magpagas. Doon sa Damulog. Nangunguna na ako kay Mayor, tapos overtake na naman si Mayor, nangunguna na naman ako. Nung nakita kong wala na pala akong gas, ang ginawa ko, nag-change mode ako. Hindi na ako nag sports mode. Ang ginawa ko, nagpalit ako into touring mode para lang makaabot man lang sa gasoline station. Pero sad to say, nung nangunguna na ako, nung magkatabi na kami ni Mayor, nawalan tayo ng gasolina. Ipopost namin yun sa video namin. Nawalan tayo ng gasolina. Luckily, maraming salamat pala sa Damulog, yung pulis na tumulong sa akin doon, yung babaeng pulis. Ma'am, I salute you, thank you so much. Yung babaeng pulis, tapos yung mga bystander doon na dalawa, sila yung tumulak sa motor ko. Tinulak niya talaga. Sabi ko, ma'am, tulungan niyo naman ako. Sabi ko, may gasoline station ba dito? Sabi ng policewoman, sabi niya, sir, malapit lang, mga 400 meters lang yung gasoline station. Diyan lang. Mga 300 meters lang yung gasoline station. Pwede kang magpag-gas doon, sir. Kaya tinulungan nila ako. Tinulak nilang yung motor ko. Nung tinulak, paangat kasi hindi na kaya. Mabuti na lang, luckily, may naka-XRM. Kung sino ka man, kaibigan, sir. Kung sino ka man, maraming salamat po. Kaya bibigyan kita ng jersey ko. Papadala ko sa'yo. Hindi siya nag-atubiling tulungan ako. Sabi ko sa kanya, pwede bang ikaw sumakay sa motor ko? Tapos ako yung mag-drive sa XRM niya. Ang ginawa namin, tinulak ko yung motor niya. Tinulak ko yung motor ko na Ducati. Tinulak ko sa XRM kasi naubusan nga ng gasolina. Pagdating doon sa gasoline station, natumba siya kasi natumba siya kasi hindi siya sanay. Hindi naman yung malakas na pagkatumba. Pag parking lang natumba. Kaya doon, nagpagas na kami. Alam ko, malayo na si Mayor kasi nag-time ako, nasa 6 minutes na yung naubos kong oras doon sa 6 minutes na yung gap namin kasi yun nga naubusan tayo ng gasolina. And doon bumanat nung pagkatapos kong magpagas, bumanat na talaga ako. Kaya nung binanatan ko,
Ang gap namin ni Mayor doon sa Malaybalay parang 3 minutes yata. Kaya sabi ko lumalapit ako. Saglit lang. Saglit lang. Nung nagpagas ako, nakita ko si Jerwin. Nakita ko siyang dumaan. Nakita ko yung ibang Jerwin Matibag. Bakit iba? Hindi yun ang usual na takbo ni Jerwin. Alam ko na nahirapan si Jerwin dahil hindi niya alam yung lugar. Wala siyang alam sa lugar. Although nag-recon siya, iba pa rin yung iba pa rin yung takbuhan ni Jerwin kung iba pa rin yung takbuhan kung kabisado mo yung lugar. Kaya nakita ko si Jerwin, sobrang hirap niya. Kaya nung bumanat na nung natapos na ako nagpagas doon sa gasoline station ng Damulog, nagbayad ako ng 2,000 plus doon. Tumakbo na ako at binanatan ko na. Hinahabol ko na si Jerwin. Hinabol ko na talaga si Jerwin. Si Jerwin yung unang target ko. Nung pumasok na ako ng Malaybalay checkpoint, ewan ko, parang pangatlo yata ako sa Malaybalay checkpoint. Yan. Nung pumasok na ako sa Malaybalay checkpoint, nag-check ako. Yung gap namin ni Mayor, sabi nung isang doon, mga 3 to 4 minutes daw, sabi niya. Kaya sabi ko, malapit lang to. Mga nasa 6 to 8 kilometer lang ang gap namin. Kaya ko to. Kaya nung binanatan ko na, dumating ako sa Villanueva, 1 minute lang yung gap namin ni Mayor. Kaya sabi ko, kaya ko to. Ngayon, nung dumating na kami sa Villanueva, doon kami nakapark ako doon ako nakapark sa bandang sa malapit sa exit nung gym. Sila Jerwin nasa gitna, si Mayor nasa gitna. Mahihirapan silang lumabas kasi nga maraming tao. Ngayon, pinagkaguluhan na kami doon, pinagkaguluhan na kami ng mga tao. Sabi nung isang marshal doon, umalis na kayo sir, kasi magulo na masyado. Sinabihan kami. Kaya umalis na ako. Hindi ako dumaan ng tawag dito. Hindi ako dumaan ng Claveria. Dito ako dumaan sa yung malayo masyado yung dinaanan namin. Yung tawag dito. Dito ako dumaan. Ipapakita ko lang sa inyo. At least alam niyo kung ito yung route ko papuntang Butuan City. Yan. Pati si Jerwin, dyan din dumaan. Si Mayor lang yung dumaan doon sa tawag dito. Dumaan sa Claveria. Si Mayor lang ang dumaan sa Claveria. Doon kami sa plus 30 kilometers. Balingasag yan. Tama, Balingasag nga. Ngayon nung mga 10 kilometers na lang ako going to Butuan, tumawag yung isang kaibigan natin na nakamonitor sa atin. Tumawag, sabi niya, "Sir, DQ ka." Sabi ko, "Ha? Bakit DQ ako?" "Sir, DQ ka." Hindi ako nakapagsalita pa. Sa sarili ko lang yun na sinabi ko, "Bakit DQ ako?" Sabi ko, "Bakit DQ ako?" Kaya huminto ako sa gilid, gumilid ako doon sa madilim na lugar. Tinawagan ko si Hammerman. "Sir, totoo ba na DQ ako?" Sabi niya, "Yes sir, DQ ka sir.
Dahil sa overspeeding, sabi ko, overspeeding, paano nila na-monitor yung overspeeding namin, sir? Wala naman kaming where are you, yung WRU. Kami ni Jerwin, wala kaming WRU. Kaya hindi kami nakikita doon sa, yung nag-post si Mayor ng ano, yung sabi niya, isang di pa lang yung gap niya sa amin, parang ganun yung post niya. Kaya hindi niya kami nakita doon kasi hindi kami pumasok sa where are you, WRU. Kasi yung WRU, that's not mandatory. That's optional. Optional lang yun, sabi nung organizer. It's up to you kung magpakabit ka o hindi. Ako gusto ko sanang magpakabit. Kaya lang, nung naubusan na nung sa cellphone na yung cellphone, ang gagawin nila, kakabitan nila kami through our battery. Through our battery. Kaya lang hindi ako pumayag na ikabit dun sa battery kasi baka magka-problema. Ayaw kong magka-problema sa daan. Kaya ang ginawa ko na lang, sabi ko, hindi ako magpapakabit. Okay lang ba kung hindi ako magpapakabit? Sabi nila, no worry sir, it is optional naman. Optional lang daw yung paglalagay ng WRU. Kaya hindi kami makikita sa hindi kami makikita doon sa application na makikita yung mga rider kasi nga hindi kami nagkabit. Si Jerwin at ako hindi kami nilagyan ng WRU. Kaya doon ang ginawa ko, gumilid ako noon, 'di ba? Gumilid ako, tinawagan ko tinawagan 10 kilometers na lang ako sa checkpoint number 4. Gusto ko nga sanang bumalik sa Villanueva kung pwede pa lang sana. Kaya lang sabi nila DQ na daw, nag-post na ang Boss Ironman. Yun nga, BIMC. Nung tinawagan ko si Hammerman, sir, ano bang gagawin ko ngayon? Kaya sabi ni Boss sabi ni Hammerman, ikaw sir, depende sa iyo kung ano. Pero kung ano yung sa tingin mong tama sir, pwede kang tumuloy o hindi. Kaya doon naisip ko na ipagpatuloy ko na lang kasi napakaraming nag-aabang sa akin. Hindi tayo sikat pero alam ko sa sarili ko na maraming nag-aabang kasi maraming nag-PPM, maraming tumatawag sa akin na naghihintay sila doon. Kaya ang ginawa ko, biglang dumaan si Mayor. Hindi na niya siguro ako nakita kasi madilim yung lugar na kung saan ako dumaan si Mayor. Nung pagdaan ni Mayor, sabi kong ganon, wala na, sundan ko na lang si Mayor. Sabi ko kay tutuloy na lang ako sir, tatakbuhin ko na lang to para ma-meet ko na lang ang mga followers natin sir, yung mga supporters natin. Kaya yun, dumating ako sa Butuan ng second. Nung pagdating ko sa Butuan, doon na kukunin na nila yung ID namin kasi DQ na daw kami. Ako naman parang nasaktan ako kasi nga pinaghirapan namin kasi nga yan nga pinaghirapan talaga. Saglit ha. Pinaghirapan talaga namin yun. Bumili pa kami ng motor. Tapos bumili pa kami ng motor. Tapos laki ng preparation namin, malaki yung amount na involved. Kasi nga, yung motor, 2.3. Tapos yung tawag dyan, yung 2.3. Tapos yung pag-upgrade ng motor, nasa 500. Mga 2.8 na yung motor namin. Para lang sa Boss Ironman, nag-set up talaga kami nun. Sobrang nakakalungkot na umiyak talaga ako. Sabi ko, pambihira naman to.
Pero sabi ko, okay na lang. God has a plan siguro. Kaya, nung dumating ako doon sa Butuan, alam ko na na-DQ kami. Alam ko na na-DQ ako. Kaya, doon. Tapos, aggressive pa masyado yung marshal doon kasi kukunin, i-hold daw kami. Ano kami? Sabi ko sa sarili ko, ano ako? May kasalanan, huhulihin para i-hold, di ba? Hindi naman pwede yun na i-hold ka. DQ na. Wala na silang magagawa doon kasi DQ na nga kami. Tapos they adding injured, they're adding agony to the ano ba yan? Sa taong nasasaktan. Kaya sabi ko nung nakita kami ni Mayor, kami pa lang ni Mayor kasi parang natagalan yata si Jerwin. Hindi na kami nagpang-abot ni Jerwin doon sa Butuan. Kaya umalis din ako doon kasi yun nga, marami ng tao, tapos galit na ako sa sarili ko Galit talaga ako. Kasi yun nga, hindi namin alam na may doon kasi sa Luzon, doon kasi sa Luzon, may inano talaga nila na 8 hours ka bago makapasok sa Tugigaraw checkpoint. Ibig sabihin, hindi ka dapat makita doon sa Tugigaraw checkpoint. Yun yung ano nila, yun yung rules nila doon. Kaya okay yun. Kasi nga, konkreto talaga yung ano nila, yung rules na yun. Pero dito sa Mindanao, na-shock kami nung dapat daw 8 hours dapat dumating doon sa Villanueva. Na-shock kami doon. Kaya okay lang, nandyan na yan wala na kami magawa. Kahit ano pang iyak namin dito, kahit ano pang gawin namin dito, wala na. Na-post na nila, na-DQ kami, wala na. Okay na, tanggap na namin yun. Okay na. Kaya yun, ini-explain ko lang na hindi namin alam talaga yung rules nila na yun pala. Kung alam namin yun, sure ako si Mayor, si Jerwin, hindi yun mag-ano kasi ayaw naming DQ kasi pinaghirapan namin yan. Tapos mahal pa ng registration, tapos madi-DQ ka lang. Kaya lang hindi talaga namin alam walang nakapost na may sinabi silang speed limit. Kaya lang hindi naman nila makukuha yung speed limit namin. Kaya nga, kasi wala kami sa where are you, WRU. Hindi kami nag-sign up doon. Pagkatapos, ang nakakalungkot na balita, kasi nung mga 30 minutes lang, hindi na nila hinold yung mga rider na dumating doon sa mga 1 hour siguro, ganun. Hindi na nila na-hold yung mga rider na dumating doon sa Villanueva kasi sa sobrang dami daw ng tao, kailangan ng paalisin yung mga rider. Yun yung nakakalungkot. Ibig sabihin, hindi pa rin nila nagawang pangangatawanan yung 8 hours doon sa Villanueva. Pero yun nga, okay lang, wala na tayong magagawa doon. Tumakbo na lang ako hanggang sa anong CP yun, yung sa Monte Vista. Doon kumain ako ng saging, nagpa-picture, inayos ko yung motor ko kasi yun nga, yung mga ilaw natatanggal na at ang ganda ng pagkaka martial doon. I-post ko muna to, i-picturean ko muna, i-post ko muna kasi alam ko may mga sumusunod na sa akin. I-post ko muna to, at least malalaman ng ibang rider na delikado pala. Wag masyadong bumanat doon sa lugar kasi nga maraming landslide. Kaya yun, nag-post ako, nakita nyo naman yung post na yun. Tapos dumiretso na ako, nung dumating ako ng Baganga, mga 5. Kasi nag-relax na yung tabo.
nung dumating ako ng Baganga, nawala na talaga ako ng gana, kaya lang nandun na ako eh. Wala nang chance na bumalik pa or anong gagawin ko. Diniretso ko na. Pagkatapos, dumating na tayo ng Tagum. Hindi pala Tagum, Mati, doon, picture saglit. Saglit lang yung pagpa-picture ko doon. Kasi nga, gusto ko nang umuwi. At nung dumating ako sa Tagum, ang daming tao, ang daming sumalubong sa atin doon. Kaya yun, binigyan tayo ng pagkain doon. Basta, may mga kinain ko nga yung pagkain na yun sa daan eh. Nung mula Tagum, grabe na yung hintuan natin. Marami na talagang tao sa kalsada. Pagkatapos, nung dumating ako ng Davao, pinara ako sa... wala pa. Pinara ako sa checkpoint. Nung pinara ako, sinabihan ako ng isang pulis. Sabi niya, "Sir, DQ ka na, sir?" Sabi ko, "Oh, yes sir, DQ ako." "Oo sir." Sabi nung isang pulis, sabi niya, "Sir, DQ ka na sir, wag ka na lang bunganat sir ha. Ano na lang sir, relax na lang yung takbo mo sir kasi nga DQ ka na sir, wag ka ano na lang sir." Sabi nung taga-bus, sir, dapat daw i-hold ka na lang daw kasi masyadong mabilis yung takbo mo. Sabi ko, bakit ako i-hold? Kasi nagpa-picture na lang ako sa mga supporters natin sa daan. Hindi naman siguro pwede. Sige, sabi nung pulis, "Sige sir, basta dahan-dahan ka na lang sir ha." Kaya doon, mula sa Davao hanggang sobrang dami ng tao talaga. Ang dami ng tao. Hanggang dumating ako ng dumating ako ng basta sa Davao, maraming nagpa-picture sa akin doon. Gumugol ako ng mga 1 hour sa lahat ng mga tao na nadaanan ko doon. Sa Davao lang yan, sa Davao City lang. Gumugol ako ng mga 1 hour doon. Kaya nung dumating ako doon sa yung Kabantian, may nauna ng isang motor sa akin. Yun na si Ducati, yung dineclare na number 1. Si kaibigan namin yun, si GM Mendoza. May nauna na. Kaya doon, daming nagpa-picture. Sabi ko, kahabulin ko sana kasi kaka-overtake lang naman nila sa akin. Nung sa sobrang dami na nagpa-picture, wala lang chance na mahabol ko. Kaya lahat hinintuan ko na lang, hanggang sa dumating ako sa Digos. Doon sa Digos, kinausap ako ng isang HPG. Ang babait nila, grabe, sobrang bait. Sabi niya ako, "Kuya, alam mo bang DQ ka na?" Sabi ko, "Oh, yes kuya, na DQ na ako." "Kuya, ang bilis ng takbo mo. Pwede bang wag ka na lang bumilis kuya kasi DQ ka na kasi kuya. Ipapahold ka daw ng taga-boss. I-hold ka daw muna kasi DQ ka na daw. Hindi ka na daw papatakbuhin." Kaya sabi ko, "Kuya, yung mga gamit ko nandun sa Jensen. Pag i-hold niyo ako dito, patay, anong gagawin ko?" Sabi ko gano'n. Kaya sabi nung "Sige kuya, papatakbuhin ka na lang namin pero sana magdahan-dahan ka na." Kaya sabi ko, yes kuya. Out of respect doon sa mga kaibigan nating HPG, ginawa ko talaga. Ang ginawa, naunahan, sinabayan pa nga ako ng isang MT-09 or MT-10 ba yun na motor. Nabigla sila kung bakit ako pinara. Yun. Kaya doon nakaka-demoralize na kasi sinasabihan na ako ng mga kaibigan natin pulis na DQ na ako, ganyan. Dapat wag na akong Sabi ko, sige. Lahat ng mga nakaabang sa daan, hinintuan natin, nagpa-picture tayo hanggang doon sa yung Sarangani na checkpoint ba yun? Doon ako natagalan. Kasi hinold talaga ako doon ng mga 5 minutes lang naman. Hinold nila ako, naghihintay ng tawag mula sa taas kasi sabi nga pinahold talaga ako ng taga-boss Ironman daw.
kasi overspeeding daw. Sabi ko naman, hulihin niyo na lang ako. Kasi may license man ako, may license ako, may OR, may registration ako. Okay lang, isyuhan niyo na lang ako. Pero hindi niyo ako pwedeng ma-hold kasi ano man, basta sabi ko lang na ganun. Kaya yun, mga 5 minutes, may tumawag na, sige, paalisin nyo na lang yan. O kaya, yun, dahan-dahan na talaga, mas lalo tayong nagbagal. Picture na lang ako ng picture sa lahat ng mga, pa-picture sa lahat ng mga naghihintay sa daan. Sa lahat ng sumisigaw ng SMB, kahit DQ ka, ganun, nakakadurog puso talaga, kahit DQ ka, sir, ganyan. Biro mo, dumaan ako ng Davao, dumating 9 siguro, dumating ako ng Davao 8 siguro or 7, parang ganun. Pero umabot ako ng General Santos City ng 11. Anong ginawa ko nun? Pa-picture na lang ng pa-picture sa mga followers natin. Kaya ang masasabi ko lang is ginawa natin yung best natin para sana kunin yung top 1 sa Mindanao. Kaya lang hindi talaga pwede dahil nga una na DQ tayo, pangalawa wala na, useless na yung number 1 kasi nga alam naman ng tao kung sino yung tunay na number 1 doon. Alam na nila kasi di ba, makikita man nila ako sa Live 360. Kino-compare nila yung naunahan ko na si Mayor doon sa Butuan. Papuntang Butuan. Nauna na ako kay Mayor kasi nauna na ako sa kanya ng mga 3 minutes doon sa Butuan sana. Kaya lang, sad to say, kailangan nating huminto para sana ipanegotiate ng Ibo Philippines kung anong dapat nilang gawin. Pwede ba bang pakiusapan na wag lang kaming i-DQ? Kaya lang DQ talaga daw, ganyan. Ang nasa isip ko na lang talaga, tinapos ko yung route ng Boss Ironman. Kinumplito ko yung yung card ko. Tapos dumating tayo doon sa grid na safety, walang aberya, walang disgrasya, wala lahat, hindi man lang tayo hindi tayo nagalusan kahit kaunti. Ibig sabihin safety riders talaga tayo. Hindi naman tayo yung nakikita ninyo rat-rat na lang na rat-rat. Ang ginagawa ko kasi rumarat-rat lang ako pag safety, pag sa tingin ko okay magpatakbo ng ganun. Pag sa tingin ko ng mga langanin, hindi ko kinukuha yun kasi mahirap na. Ang liliit pa ng mga bata natin. Marami nagtatanong na mahina daw yung motor ko. Yun. Mabilis talaga si Mayor, promise. Pero at least kahit mabilis si Mayor, nakikipagsabayan tayo sa kanya, nasa likuran. Concern ako kay Mayor kasi nasa video ko, ipopost namin yun mamaya eh. Nag-edit pa lang yung editor ko. Ang daming beses na overshoot si Mayor, muntikan na siyang na punta sa mga sidewalk, basta maraming beses siyang na overshoot sa namin. Kaya iniisip ko na naman yung wag ko na lang pangalanan, iniisip ko naman yung isang rider na from Iligan, from Cagayan na sabi ko, naku po, baka madisgrasya si Mayor dahil lang sa akin. Yun yung sa isip ko ha. Yun yung palagi kong bukang bibig doon sa sarili ko. Sabi ko, patay, delikado to. Mabait pa naman to si Mayor. Magko-congressman pa to or maggo-governor pa to. Pagkatapos madisgrasya lang, kaya pinauna ko na si Mayor, sunod na lang ako sa kanya kasi alam ko may advantage ako sa kanya. May advantage akong hinahawakan. Kaya alam kong kaya ko siyang habulin. Alam ni Mayor kung anong advantage yun. Kaya kung sabihing mahina yung motor ko, hindi naman.
mabilis yung motor ko. Ang rider ang mahina. Promise. Napakabilis ng motor ko. Ang rider lang ang mahina. Sa kay Mayor naman, napakabilis ng motor niya. Napakabilis pa ng rider. Very skillful si Mayor sa riding. Kaya swak siya sa Ducati. Kasi kung si Mayor, kung BMW lang yung dala niya, wala talaga. Paglalaruan lang siya ng Ducati. Kaya joke lang yung kay Mayor na mahina yung motor ko. Huwag kayong maniwala doon. Ano lang yun, alam nyo naman, magkaibigan kami niyan ni Mayor eh. Magkaibigan kami niyan ni Mayor. Yung shortcut na sinasabi nila, imposible namang mag-shortcut ako kasi hindi ko alam yung lugar nga eh. Sila yung may alam sa lugar. 2 beses pa lang siguro ako nakadaan dyan. Hindi ko alam kung may shortcut pala. Kung alam ko lang, wala na. Hindi ko alam yung shortcut na yun na sinasabi ni Mayor. Ano pa? Ang aim ko lang naman talaga na pumunta sa Mindanao, una, mag-top 1, pero hindi ko nakuha. Pangalawang aim ko, dapat walang BMW na makauna sa akin. Yun, at least nakuha ko naman na walang BMW talagang nauna. Pagkatapos, pangatlo, to meet and greet with the followers natin dyan sa Mindanao. Yun yung yun yung mga pinunta natin doon sa Mindanao. Pang-apat is to enjoy, to promote. Gusto kong i-promote at ipakita sa buong mundo, sa buong Pilipinas, sa buong mundo, na sobrang safety ng Mindanao. Hindi na kailangan i-promote about tourism kasi alam naman ng mga tao na napakaganda talaga ng Mindanao. Maraming magagandang tourism dyan sa Mindanao. Kaya lang, ang hindi alam ng mga tao, ng mga hindi taga Mindanao, ang safety. Kasi ang bukang bibig nila, delikado ang Mindanao, ganyan, delikado, maraming rebelde, maraming abusayap, maraming masasamang tao, lahat-lahat na. Pero ipinakita natin ngayon, ipinakita ng Boss Ironman na ang Mindanao ay safety. Bakit sinabi kong ang Boss Ironman? Kasi nagpa-event ang Boss Ironman doon sa Jensan. Tapos yung mga dinadaanan namin na mga route, marami daw rebelde doon. Pero wala namang nangyari. Walang nangasig ng love game, walang nakidnap, walang nasaktan, ang babait ng mga tao, grabe, sobrang bait ng mga tao. Yun lang tumulong sa akin para itulak yung motor ko, grabe. I salute you, sir. I salute you, ma'am. I salute doon sa nagpahiram ng XRM niya para lang i-booster yung Ducati. Kaya, kung alam, yun yung mga advantage ni Mayor. Yun yung mga advantage niya, yung preparation niya, alam na niya yung terrain, alam na niya kung saan siya magpapagas. Kami kasi hindi namin alam eh. Basta lang, laban lang kami ng laban. Sabi ko lang sa sarili ko, makasurvive lang ako dito sa papuntang Baramag. Swak na to. Makukuha ko na silang lahat. Kaya lang, naubusan talaga tayo ng gasolina. Pero at least, nakuha pa rin natin si Mayor doon sa Villanueva. Nung dumating tayo ng Villanueva, naunahan na natin siya ng Butuan. Hindi tayo umuna sa checkpoint kasi baka pwede pang mabago yung tawag dyan, mabago yung desisyon ng boss. Kaya lang, hindi na talaga, sad to say. Pero I'm so thankful and grateful na napakaraming taong nagmahal sa atin dyan sa Mindanao. Grabe. For your info pala, taga Mindanao din ako, taga Bansalan, Davao del Sur. Ang bahay namin dyan mismo sa Nazaret, yung sa kanto. Hanggang ngayon, nandun pa yung bahay namin sa likod ng Waiting Shade. Tapos may bahay din kami sa Anunang. Taga dyan talaga ako sa Bansalan. Pero matagal na akong hindi nakapunta doon. Matagal na, since 1997 nang umalis kami. Since 1992 umalis kami ng Bansalan. Tapos 1997 kami dumating dito sa Cebu. Kaya big shout out sa lahat. Kaya move on na tayo. At least narinig nyo na yung explanation natin ngayon. Sana
suportahan nyo yung video natin na ipopost. Tingnan nyo, maganda yon. Ano namin, from Jensan to Isulan, tapos Isulan to Malaybalay, bukas yung Isulan to Malaybalay, ngayon yung Jensan to Isulan, tapos bukas Isulan to Malaybalay, tapos Malaybalay to Villanueva, tapos Villanueva to Butuan. Yan yung ipopost natin na mga video. Tingnan nyo lang ha. Hope naintindihan ninyo. Kaya move on na tayo. Wag na natin. Mula ngayon hindi na ako magsasalita tungkol sa Boss Ironman. Ang magpo-post na lang kami ng video. Hindi ko na pinayagan yung editor ko na mag-post about diyan sa Boss Ironman, about kung anong lugar, ganyan. Ang ipopost na lang namin video na lang. Video na lang ng bakbakan, video ng overtaken, video ng napakagandang lugar. Ganon na lang. Hindi na kami magsasalita, magpo-post na ganyan. Bahala na ang viewers na humusga doon sa video namin. Kasi naka 360 ka po Naka 360. Vince Ermac, PR, HQA. Tumawag si Vince Ermac. Huwag ka muna nagla-live pa ako, Vince Ermac, Akaboy Hikog. At saka sa lahat ng mga supporters ko dyan, yung hindi ko hinintuan, sorry talaga. Kasi mahirap na kasi maiiwanan na ako ng barko. Kaya thank you so much sa lahat ha. This is your Mr. SMB Motovlog. I salute you all. Thank you sa suporta. Thank you sa lahat ninyo, sa lahat ng mga participant. At sa lahat ng mga participant sa Boss Ironman, I give your 2 hand salute. Grabe. Congratulations. Ang gagaling ninyo kasi na-finish nyo. Naging finisher kayo ng Boss Ironman. Napaka-prestige ng larong yan. Tapos sa lahat ng mga organizer, sa lahat ng organizer, sa Boss Ironman, thank you so much sir sa opportunity na ibinigay nyo sa amin. Sa lahat ng marshal, sa fire, sa Bureau of Fire Protection, sa Philippine National Police, sa Philippine Military, sa mga barangay tanod, sa mga councilor, sa mga any LGU. Grabe yung support. Grabe. I give my 2 salute to you. Grabe. Thank you so much. Kung hindi dahil sa inyo, hindi magiging successful ang Boss Ironman. Thank you talaga. Thank you. From the bottom of my heart, I say thank you. Grabe. Kaya, this is your Mr. SMB. Magkikita pa tayong muli. Marami pang endurance na sasalihan natin. Kaya, kita-kits sa susunod na mga endurance. Thank you so much. At sa lahat ng hindi natin na shoutout, huwag kayong mag-alala, isa-shoutout ko kayo. Promise yan, masa-shoutout ko rin kayo. Kaya lang ngayon, nag-focus tayo sa explanation about Boss Ironman. Thank you so much for everything. Thank you for your support. Thank you. And this is your SMB. Basta SMB, lami. Joke.